Isa itong pagsusulit para sa araw ng pagpili. Ngunit walang ni isang normal na tanong sa test paper. Halimbawa kung sabay na manghuhulog mula sa mataas na lugar ang isang tupa at isang elepante. Kung isa lamang ang male iligtas, sino ang pipiliin mo? Sa harap ng ganitong kakaibang tanong, ito ang naging sagot ni Rainier. Ang elepante ang uunahin, dahil may posibilidad na masalo ng elepante ang tupa. Mabilis na natapos ang pagsusulit. Agad na inanunsyo ng guro ang listahan ng pumasa. Rainier Maldon. At ganoon nga, si Rainier ang naging nag-iisang namungunang kalahok. At pinalad na makapasok sa ikalawang yugto. Agad na nagtanong ang taga-suri, sa 3 switch na nasa dingding. Isa lamang ang magbubukas sa ilaw sa itaas. Sa kondisyong minsan lang pwedeng umakyat upang tingnan. Paano mo malalaman kung alin ang tamang switch? Agad na may isang batang babae ang sumagot. Batay raw sa kanyang maraming taong karanasan sa Bato-Bato Peak. Sigurado siyang ang unang switch ang tama. Ngunit inanunsyo ng taga-suri na mali ang sagot. Dahil malinaw na hindi matibay ang loika, may sumunod na nagmungkahi ng paggamit ng salaming may liko. O kaya ay magdala ng drone para tumulong. Ngunit lahat ay tinanggihan dahil hindi praktikal. Sa sandaling ito ay biglang nagtaas ng kamay si Rainier. Sinabi niyang buksan muna ang unang switch ng 10 minuto. Pagkatapos ay patayin ito at buksan ang ikalawang switch. At agad na umakyat upang tingnan. Kung nakasindi ang ilaw, malinaw na ang ikalawang switch ang sagot. Ngunit kung patay ang ilaw pero mainit ito sa hawak, ibig sabihin ay ang unang switch ang gumana. Kung wala sa dalawang ito ang tama, kung gayon ang sagot ay ang ikatlong switch. Agad na pinuri ng taga-suri ang ganitong lohikal na paliwanag. Ngunit sa sumunod na sandali, ang batang si Milligan sa likuran ay nagmungkahi ng mas simpleng paraan. Ayon sa pamantayan ng konstruksyon, ang distansya mula sa switch hanggang pinto ay dapat 3 sentimetro. Malinaw na ang ikalawang switch lamang ang tama. Sinabi ng taga-suri na ang paraan niya ay panlilinlang. Ngunit para kay Milligan kahit itim o puting pusa, basta tama ang sagot ay mabuting pusa. Nawalan ng masabi ang taga-suri, kaya napilitan siyang payagan din si Milligan na pumasa. Kinabukasan ay hinarap ni Rainier ang ikatlong pagsusulit sa papel. Ngunit nang may kumpiyansa niyang buksan ang test paper, napagtanto niyang tiyak na 0 ang kanyang marka. Dahil bawat tanong ay napakahirap at mapanlinlang. May mga salitang hindi pa niya kailanman narinig. Isang examine ang tuluyang gumuho. Umiiyak itong tumakbo palabas ng silid. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Rainier. Ngunit matapos ang 40 minutong parang nakaupo sa mga karayom, naalala niya ang patakarang inanunsyo ng guro bago ang pagsusulit. Na dapat nilang basahing mabuti ang mga tanong at sagot. Mabilis na sinuri ni Rainier ang mga salita sa papel. At doon niya laking gulat na napagtanto, na ang lahat ng sagot ay nakatago mismo sa mga tanong. Matapos ang biglaang pagkaunawa ay nagsimula siyang magsulat ng mabilis. Sa wakas ay natapos niya ang pagsusulit bago magtapos ang oras. Muli siyang naging nag-iisang nakapasa sa silid na iyon. Habang naghihintay siya, pumasok din ang mga pumasa mula sa ibang silid. Kasama roon ang naunang si Milligan. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman nila na hindi napansin ni Sticky ang lihim ng test paper, at nakuha niya ang perpektong marka gamit lamang ang lawak ng kaalaman. Samantala sinabi ni Milligan na wala siyang nasagutang kahit isang tanong. Tumulong lamang siya sa guro na paalisin ang magulong magulang. Dahil dito ay binigyan siya ng espesyal na pahintulot na pumasa. Kasabay nilang pumasa ang 2 pang mag-aaral. Sa puntong ito ay kumpleto na ang 5 pumasa sa pagsusulit sa papel. Ang ika-4 na pagsubok ay hindi na sa papel, kundi pagsubok ng lakas at talino. Makikita na ang silid ay puno ng mga tipak na may 3 magkakaibang kulay. Ang panuto ay kailangan nilang makarating sa kabilang panig. Ngunit bawal tumapak sa mga itim at puting parisukat na tile. Ang babaeng may pinakamataas na IQ ay sinilip lamang ito. At agad na tinukoy na isa itong palaisipang walang solusyon. Dahil dito ay agad siyang ibinagsak ng guro. Sumunod namang turno ni Constance. Direkta at marahas ang kanyang estilo. Gamit ang kanyang nakakagulat na lakas. Sa ilang malalaking talon ay narating niya ang kabila. Bagamat wala si Sticky ng lakas ni Constance, ay matalino niyang sinamantala ang butas ng panuto. Nakasaad lamang na bawal tapakan ng itim at puting tile. Ngunit walang nagsabing bawal gumapang. Kaya palihim din niyang nalusutan ang pagsubok. Si Milligan naman ay pumili ng ibang paraan. Bigla siyang naglabas ng isang lubid. Eksaktong itinapon ito sa hawakan ng pinto sa kabilang panig. At ginamit ang minanang teknik sa lubid. Habang nakabitin ay nakarating siya sa dulo. Huli namang sumalang si Rainier. Inakala ng lahat na may mas mahusay siyang paraan. Ngunit tiningnan lamang niya ang mga tiles sa ibaba. At diretso niyang nilakaran ang daan. Sa hindi inaasahan ay nakalusot din siya. Napansin niya na mas mahaba kaysa mas malapad ang lahat ng tile. Ibig sabihin ay hindi talaga sila perpektong parisukat. Kaya anumang tapak ay hindi lalabag sa patakaran. Hindi pa man humuhupa ang kanilang pagkagulat. Hinarap agad ng 4 ang huling pagsubok na magtatakda ng kapalaran. Inutusan sila ng guro na makalabas ng maze sa loob ng 5 minuto. At patunugin ang alarm clock na nasa 2nd palapag.
Ang unang tatlong makakatunog ay makakapasok sa Academy for the Gifted. Samantalang ang huli ay matatanggal. Kaya nang magsimula ang laban ay agad silang kumilos. Tinamad si Milligan na hanapin pa ang tamang labasan. Binuksan na lamang niya ang ventilation duct at gumapang diretso patungo sa target. Samantala si Sticky ay umasa sa kanyang kahanga-hangang memorya. Isa-isang inalis ang mga maling daan. Bagamat mabagal ang paraang ito ay tiyak at ligtas. Hindi nagtagal ay nahanap na nila ang labasan ng maze. Ngunit hindi inaasahan na palihim palang sumusunod si Constance sa likuran. Kakaakyat pa lamang ni Sticky sa hagdan nang biglang sumugod si Constance at itinumba siya. At siya ang naunang tumakbo patungo sa ikalawang palapag. Sa apat na kalahok sa sandaling iyon, si Rhaenyra lamang ang naligaw dahil sa mga huwad na palatandaan at naipit sa lugar na hindi makausad. Ngunit nang siya'y kumalma, napansin niyang may nakaukit na braille sa mga palaso na siyang tunay na nagtuturo ng tamang direksyon. Kaya mabilis din niyang nalabasan ang maze. Pagliko pa lamang ay nasalubong niya ang sugatang Sticky. Ngunit hindi siya umalis ng mag-isa. Sa halip ay pinilit niyang alalayan si Sticky paakyat. Sa kasamaang palad ay lumampas sila sa oras ng pagsusulit. Tapos na ang 5 minuto. Ngunit sinabi ng taga-suri na hindi pa tapos ang laban. Dahil si Constance pa lamang ang tumunog ng alarm. Ang unang dumating na si Milligan ay wala palang ginawa. Sa tingin ko dapat sabay-sabay nating patunugin. Agad na nagkaintindihan ang dalawa. At sabay-sabay silang lumapit kasama si Milligan. At magkakasamang pinatunog ang alarm. Kaagad ay inanunsyo ng guro na sila ay pumasa. Samantalang si Constance ang natanggal. Lumabas na ang ibig sabihin ng unang tatlong tumunog. Ay sabay-sabay at hindi pa isa-isa. Ang pagsubok na ito ay tungkol talaga sa kooperasyon. Sa huli ay nagwagi ang tatlong magkakampi. At nakamit ang karapatang pumasok sa Akademya ng mga Henyo. Ngunit hindi inaasahan na may isa pang espesyal na tinanggap. At ang dahilan ng espesyal na pagtanggap sa babae ay dahil tuluyan niyang binali ang nakasanayang mga patakaran. Ganap niyang sinira ang loikan ng pagsusulit. At iyon mismo ang uri ng taong matagal nang hinahanap ng punong guro. Sa gayon matapos ang sunod-sunod na pagsubok, 4 na bata ang tuluyang nakapasok sa inaasam na Akademya ng mga Henyo.